So anong nangyari mga sangkay? Mukhang nadadawit na po ang asawa ni PBBM na si First Lady Liza Araneta Marcos tungkol po dito sa sinasabing nakawan sa flood control project. Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Ito nga po mga sangkay, no? Meron pong balita na itong si Attorney Liza Araneta Marcos ay mukhang nagpang-abot na rin po sa ICI ang pangalan niya. At ito, pag-usapan po natin, ano nga ba ang mayroon mga sangkay dahil may balita tayo tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto kasi, the Independent Commission for Infrastructure, mukhang nakatanggap di umano ng isang request na imbestigahan si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Maynard Ngu over their alleged involvement in the flood control scam. Ang request na ito ay nanggagaling kay John Santander, a private citizen. Ngu is a close friend of Senator Francis Escudero and the CEO of Cherry Mobile. Naku po. Yari. CEO ng Cherry Mobile pala ito. Ayan, ito po. Ngayon, may balita dyan mga sanggay. Ito, panoorin po natin. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Gis Escudero na si Maynard Ngu. Grabe, bagman talaga ni Senator Gis. Tinatin, loko to si Seryoso ba? Sa flood control projects, pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen na ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Gis Escudero. Grabe! Si Maynard Ngu at mismong First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi rin kami pro-Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya, magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anay ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Liza Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiment. Si Ngu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Gis Escudero. Sa sulat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anya'y posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngu at ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high-value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngu. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Nabanggit din sa liham
ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez Nako, damay dito si Vic Rodriguez. bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham, makikitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Heart Evangelista, ang First Lady at si Ngu. Grabe, no? Well, hindi natin alam kung gaano katotoo yan, mga sangkay. Pero, ano man ang katotohanan tungkol dyan, lalabas at lalabas din po yan sa ICI. Kasi malinaw naman na walang tutumbukin ditong, walang isasalba ang ICI dyan. Kakampi man ni PBBM, kapamilya man ni PBBM o kamag-anak, once na involved, mananagot. Pero, mga sangkay, syempre, hindi pa rin po natin alam kung anong totoo tungkol dyan unless mayroong ebidensya. Kasi madali lang po magturo, mga sangkay. Diba? Madali magturo. Kahit nga ako, pwede akong magsabi na, oy, paimbestigahan nyo si PBBM, paimbestigahan nyo si ganito, ang bagman niyan ay ganito, involved sila sa flood control. Kailangan kasi ng ebidensya dyan. No? Tulad nila Senator Cheese, Senator Bongo, mayroon po talagang record, 'di ba, na kumubra sila, Senator Cheese, ng donor ng donation mula po doon sa kanilang mga tropa na mga kontratista. 'Yun, mga sangkay. Pero ito, kay First Lady, hindi po natin alam kung gaano katotoo 'yan. Pero hindi ibig sabihin doon nalulusot na. Kailangan pa rin po talagang tingnan 'yan. Kasi once na hindi titingnan yan, ang taong bayan po, magwawala. Magwawala, especially ngayon, mga sangkay, na masyado pong mainit ang itong flood control, itong nakawan. Pero, mga sangkay, ayun na nga, magiging sentro talaga dito ng mga buhaya, ng mga sindikato sa loob ng gobyerno, yung pamilya ni PBBM. Especially, Bongbong Marcos. Pwede nilang idamay dyan. Pero ito na lang, ganito na lang, isipin nyo. Kung kasali sila dyan, hindi gagawin ni PBBM na paimbestigahan yan. Siya po yung nag-iimbestigahan yan eh. Siya po ang dahilan bakit alam po natin yan ngayon. Siya po ang dahilan bakit nabunyag yan ngayon. Kung walang Bongbong Marcos na nagsalita tungkol dyan, mukha tayong tanga ngayon. Wala tayong alam. Diba? Kahit yung mga DDS hindi nila alam yan ganyan pala kalala ang korupsyon sa DPWH. Diba? May mga idea po tayo, may mga haka-haka tayo na may korupsyon. Hindi naman po bago yan. Pero si BBM kasi binunyag talaga yung sistema ng korupsyon. At kung saan may malaki ang korupsyon. At doon natin nakakita, pambihira, nakakalula. Hindi po yun ang in-expect ng mga iniisip natin na korupsyon. Ganyan pala kalala. Diba? So kung walang BBM, wala po tayong malay ngayon about dyan. Kaya ngayon, siya po talaga yung tatargetin ng mga yan. Ano ang isa sa gagawin nila dyan? Targetin si BBM para may maupo na sasalo. Alam nyo na, ang sasalo, yun yung magiging protector nila. Ganun lang yun, mga sanggay. Ang sasalo, kung sino ang makakapagpabagsak kay BBM, through impeachment or paalisin sa pwesto si BBM sa pamamagitan ng people power or kudeta, yun po ang magiging protektor nitong mga sindikato. Yan po yung pinaka-daan nila, tanging nag-iisang pamamaraan para mabalik ulit, mga sangkay, yung kanilang sistema ng pangungulimbat. Kasi hanggat nandyan ang mga Marcos, hanggat nandyan si BBM sa pwesto, hindi po nila magagawa yan. At ang delikado pa, hanggang 2028, maraming makukulong. So, many of them mapupunta sa jail na pinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at doon, mahihirapan na sila, lalong-lalo na po, kapag natuldukan ng ombudsman, itong malaking problema, mga sangkay, ng flood control. Kapag may mga, sabi ni Remulla, di ba, na 3 to 6 months, may mga makukonvict na. So, yan po ang kaabang-abang. Pero, tandaan po natin, hindi na po nakapagtatakan ang mga Marcos ngayon, bibigyan po ng sakit ng ulo na pati sila pararatangan
Kasi nga po, hanggang andyan si BBM, may sakit sila sa ulo, ay yung mga sindikato. At gagawa sila ng pamamaraan para mapatalsik si BBM, para lamang mabalik yung sistema ng pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Sa magkaibang insidente, binigyang pansin din ni Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngu. Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Titingnan namin kung meron ba talagang basehan to. Kung meron, then we will move further. No? Malaking bagay pa rin naman talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng mga allegations. Wala pa rin sagot sa ngayon ang Malacanang sa issue. Para sa agenda, Okay, well, alamin po natin kung anong magiging dyan. Basta wag tayo maniniwala, walang ebidensya, wag tayo maniniwala agad. Unless, pag may maipakitang ebidensya, kahit po mismo ako, magsasalita tungkol dyan. Okay? Pero hanggat ngayon na wala naman pong ebidensya, ang dali sabihin lang yan eh. Diba? Pero hanggat walang ebidensya, wala tayong paniniwalaan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.